kung ganyan pala yung plano nyo, kinuha nyo akong advisor. Anak ng puta. Galit na galit kayo sa mga ginagawa ni Ramil dahil binablog yung gamit ni Dave eh. Hindi nyo naisip na pwede nyong maging defense yung mga vlogs na yan? Alright, isa na naman pong bagong video, bagong content at bagong reaction ang akin pong gustong i-share sa inyo. Pagpang-umunhin niyo po muna kung may maririnig yung mga ingay na mga aso. At sanay na ako dyan. So, maging used to it na rin kayo. Pag may mga background ng mga asong nagtatakot. Okay, as promised, no? Siguro mga 30 minutes, 40 minutes, no? Ahaba na yun. Paglalaanan natin ng oras itong si Brother Jose kasi maalala niyo mayroon akong community post na kung ilalive ba natin yung reaction na gagawin natin. Baka magalit kayo sa akin dahil medyo mahaba yung 2 hours yun. Nasasawa ka sa mukha ni Jose. No, kaya igagawa na lang natin ang content. I-upload natin. Pero syempre kasi kailangan sagutin natin. Para sa akin, no? Kasi dito sa punto ngayon, no, sa puntong ito ng mga ginagawang balitaktakan natin na to, na debate na to, from content to content, no? Ang nakakaawa po dito is kayong mga viewers, no? Especially those viewers na dahil sa panunood nila sa mga vloggers na katulad ni Brother Jose, Daisy, masyado po kayong nami-misled, no? Na kayo po mismo, hindi nyo po na i-experience or ginagamit yung inyong mismong critical thinking because you're relying on what you see, no? Sa mga vloggers na nakasuporta kay Dave. No, hindi ko po sa minamaliit yung kakayanan ninyong umintindi pero the more you spend your time watching this kind of vloggers, na-adapt nyo po yan. No? Na-adapt nyo po yan. Pasensya na po, I need to be true. No? Kailangan ko lang po sabihin sa inyo ang totoo. Dahil kahit na gaano po yung pagpapahalaga ninyo dyan sa bata na yan, o sa mamang yan, okay, Dave? Mali po talaga kasi yung inaasal ka. Kayo nga po ang pinalulugar ko, no? Na kayo ang maging magulang ni Dave at gawin sa inyo at sabihin sa inyo yung mga sinabi niya. Ano po ang mararamdaman niyo? Doon na lang po tayo lumugar, no? Alam ko po yung mga sumusuporta or naniniwala kay Dave. Naawa kayo kasi napagtutulong-tulungan. Bakit po ba siya napagtutulong-tulungan? Dahil na rin po sa mga taong nakapaligid sa kanya na dapat, no, ituro sa kanya yung tamang daan. Ang nangyayari, yung bata ang nagtuturo sa kanila kung ano yung gusto niyang daanan. No? Iba po yung tamang daan at sa gusto niyang daanan. Ang gustong daanan ni Dave ngayon is yung masira siya lalo. Okay? Yun po yung nangyayari. So kahit na alam ko po na useless, useless na si Jose, kayo po na mga viewers, no, nila, yung akin pong binibigyan na ng pansin. Dahil alam ko naman po, hindi kayo pare-pareho ng level of knowledge. Dahil meron po akong mga nakakasagutan every time na papasok ako sa live ni Brother Jose. Kasi every time na pumapasok naman ako sa live ni Brother Jose, no, kapag nasisilip ko, meron po akong mga nakakasagutan doon na tingin ko may capability na mag-isip, no? More than sa vlogger na sinusundan nila. Yung iba naman kasi dyan, ano na lang kahiyaan na lang kaya hindi na umaalis. So, wala pong masama sa umamin, no? Kung kayo pan po ay nagkamali ng unang conclusion sa pagkatao nila Ramil. No? Wala pong masamang umamin. Ang mahalaga po doon alam ninyo na mali yung inyong ginawa, no? Tumulong po kayo para maituwid. Okay? Yung gustong tahakin ni Dave na daan.
no? Kahit na po hindi kayo sumuporta kay Ramiro, no? Kahit na po hindi ninyo aminin, ipakita nyo na lang po kay Dave o itama nyo na lang si Dave. Kasi yung mga tao sa paligid niya, we cannot, no, ignore na there is some monetary reason why they are doing this, no? Hindi po maalis yun eh. Kasi unang-unang maling-mali na po yung ginawa ninyong pagkuha kay Dave. Okay? Tapos, eto pa yung mga lumalabas sa bibig ni Dave. Okay? So, puntahan po natin yung gusto kong reactionan na mga pinagsasabi ni Brother Jose. Pagpasensyahan nyo na po, no? Kung inyong makikita muli yung mukha. Okay? So, ito po ayan, tinago ko na yung mukha niya. Boses na lang niya yung maririnig nyo Baka sabihin, hindi kayo manood Tinanggal ko na. Boses na lang niya yung pakinggan ninyo. At yun yung re-reaction na natin, here we go. Salita sa the community. Okay, bilis-bilisan ko ng konti Tingnan natin kung ano sinasabi Kasi si BJ, naging ahas sa Kalinga Prab. Ito naman si Ahas Gador, ganun din. Nambastos sa Manalastas. Sabi ni Conchita. O, tingnan nyo. Yun yung mga pinapakalat nilang chismis. Yan yung iba naman na walang kaalam-alam, mga paniwalain, madaling maniwala. O, edi, yun na rin agad yung i-chismis nila. Tama mo, kanina may naniningil pa sa akin. Kawawa naman. Alam mo, Brother Jose, no? Yung mga statement na binitawan pa lang ni Kalinga Prab, no? Doon pa lang, Jose, mahihirapan ka na napatunayan na ikaw ay walang kasalanan. Oo, pare-pareho namin hindi alam po ano yung nangyari sa inyo between you and Kalinga Prab, no? Pero for him, na gumawa ng ganong video at magsalita ng mga ganong bagay against you, considering na meron kayong blood relation, ibig sabihin, you committed a mistake na talagang hindi kaaya-aya. Kaya ka inalis. Doon pa lang, Brother Jose, no? Sira ka na. Alam mo, kung sakasakaling ikaw ay totoong tama sa sinasabi mo, imposible, no? Diyan sa mga kasamahan mo, imposible yung mga tumitira kanila Kalingap Rab, imposibleng hindi nila igagrab yung issue na yan para batikusin si Kalingap Rab or si Bal Santos Matubang. Common sense, Jose. Di ba? Kung talagang okay, tama, no? At ikaw ay hindi nagawa ng maganda o trinato na hindi maganda ng Kalingap Rab, may mga kasamahan ka, okay, na pwedeng makisimpatiya sa'yo or mga viewers na makisimpatiya sa'yo. Kaya yung mga accusation sa'yo, hindi maiaalis na totoo yun. No? Then, ang lakas na sabihan mo na yung mga viewers dito sa Tekram, parang walang alam. Jose, pareho tayong nakisawsaw sa community na to. Kung may mas alam dito, yan ay yung mga viewers na nakasubaybay. No? Kahit yung mga viewers mo, mas matagal pa sa atin yan dito sa community na to. For you na sabihing mga walang alam yan, ano yung basis mo? Ikaw, ako, kailan lang tayo nasampid dito sa community na to? No? Dumipensa ka kay Dave without understanding the whole story. Ikaw mismo, tatay ka, Jose. May anak ka. Ikaw ang lumugar sa ganung sitwasyon. No? Oo, dinidepensahan mo si Dave. Paano mo dinipensa si Dave? Sa pagsang-ayon sa mga sinasabi niya? Na ikaw mismo hindi ka nag-iisip kung tama pa yung sinasabi ng ini-interview mo? Kasi huwag mong sabihin na dahil sa marami ka ng dinaanan na community at alam mo na yung galawan. Wala sa galawan yan, Jose. Nanduroon niya sa kung ano yung kabuuan ng kwento. Ikaw ba, inalam mo? Basta ka na lang ata pumasok dito sa community na to nung nakita mong walang dumidepensa kay Dave, na halos lahat ng vloggers na kay Dave.
no, na kinakawawa. Hindi mo ba inalam kung bakit nakawawa yan? Bakit pinagtulong-tulungan yan? Puro kayo sabi na iisang bata lang yan, pinagtutulong-tulungan niya. Oo, iisa lang yan, napagtutulong-tulungan siya. Kasi sa mga taong katulad ninyong nakapaligid sa kanya, na imposibleng nakikita namin yung maling ginagawa nyo, kayo hindi nyo nakikita o ayaw nyo lang alam. Ganun yun, Jose. No? Kaya hindi ka kawalan siguro sa Kalingap, kaya ginawa sa'yo ni Kalingap Rab yan. Hindi ko sinasabi na alam ko kung ano yung nangyari sa'yo. Pero bilang Kalingap Rab, no, na alam na ng community, no, dito sa charitable community, kung anong reputation meron siya, para magsalita sa'yo ng ganun at kamag-anak ka pa niya, no, may mali sa'yo. May mali sa'yo. At yun ay dahil sa pera. Yun yung nagiging issue mo. Hernandez. Napaka-inconsistent mga sinasabi kasi ni Boy Yabang. Napaka-inconsistent daw. Pero base po sa analyzation ko at nakita nyo rin naman na maraming pag ganun-ganun, no, salasalabat po silang tatlo nagkukontrahan. Alam mo, Jose, no? Totoo namang inconsistent kayo eh. No, lalo na yung ini-interview mo. No? So kung yung ini-interview mo inconsistent at oo ka ng oo, payag ka ng payag, may point naman yung sinasabi, so inconsistent ka na rin. Di ba? Sumasang-ayon ka kay Dave sa sinasabi niya. So inconsistent ka na rin. Hindi mo na kukuha yung logic nun. Ano? Kasi inconsistent yung ini-interview mo na wala ka man lang koreksyon na ginagawa. Kayong lahat actually, wala kayong ginagawang koreksyon sa mga sinasabi ni Dave. Tinatawanan nyo pa at sinasang-ayunan nyo pa. Mantakin mo magsalita sa Vienna na pag yan ay pumunta ng Pangasinan. Ewan ko lang kung makakalabas pa sila. Did any one of you corrected her? Live niyang sinabi, dapat live niyong sinaway. Yun yung consequences ng mga sasabihin nyo sa live. No? Hindi pang babastos kung siya man ay kinorek nyo ng live. Wala. Wala kayong mga ginagawang gano'n. Tapos ayaw mong masabi na inconsistent ka. Tapos ang manalastas, ang sasabihin mong inconsistent. Paano sila naging inconsistent? Ano ang inconsistency na nakita ninyo sa kanila? Lahat ng sinabi nila, sagot lang doon sa mga binabato nyo. Jose. Pati yung mga reaktor nila nagkukontrahan. Parumbado. Okay? Yan ang nagustuhan ko sa iyo, sir. Kaya lagi Wait lang. po pinapanood. Punta na tayo sa banat niya. Diba? Ewan ko, paano ba laman ng utak mo mga yan? Di ba lagi mo naman sinasabi sa live mo? Kunin dyan, nandito. Lahat ng gamit. Gusto mo pati toothbrush. Oh, ayan, no, Dave, panawagan sa iyo ni Tech Foreign yan. Pati toothbrush. No, pati toothbrush. Na ibibigay sa iyo, no? May request Mali ka dyan. May request daw na. May request. lang talaga sila, which is totoo naman dapat. Nandyan. At ano ba pinuputak? Ano ba pinuputak-patak niyo? Yan pong hamon na yan, tapos na po yan. Ha? Yang pong hamon na yan, naon na yung hamon nila na yan, nakunin. Ngayon, may Alam mo ba ibig sabihin, Jose, ng tapos na? Jose? Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng tapos na? Para sabihin mong tapos na yung hamon na yan? Hamon yan na hindi pa natutuloy. So, hindi pa tapos yan. Wala pang nangyayari. Wala pang conclusion. Wala pang any settlement na nangyayari. So, hindi pa yan tapos. Jose, Diyos ko. Okay sana si Jose dahil he's not the vloggers na iba na dahil wala nang masabi, babanatan ka na ng kung ano-ano, siraan na yung itsura mo, kung ano-ano nang gawin sa'yo, no? And one thing na naging okay sa akin, no? Dahil doon siya sa issue na tinatalakay namin. Ang problema, Jose, kulang ka ng analyzation. Yung comprehension mo masyadong maliit, masyadong mababa, Brad. No? Hindi pa tapos yan. No? Kasi ongoing pa yan. Kung tapos na yan, dapat meron na kayong napag-usapan. No? Hindi pa tapos yan, Jose. So, your word of choice is mali. No? hamon po na sponsor. Kukuhain, sila na po ang maggagastos ng shipping. Okay?
Sila na po ang gagastos ng shipping. Yun po yung hamon ng sponsor. Pero ano pong ginawa nila? Hindi sila sumagot. Alam mo, si The Community, pinapakalat na ngayon na yung video namin ngayon ni Dave, na si Dave ay hinahanap niya yung mga gamit niya, yung kaperahan niya, tapos tinuthrowback niya doon sa hinahamon ni Cora na ibabalik. Hindi po yan yung latest. Ang latest po, meron na pong hamon yung sponsor na sila na ang gagastos para sa shipping. Okay? Ha? So, yun daw yung hamon ng sponsor. Sila nagagastos ng shipping. Ano sa tingin mo, Jose? Jose, kung may sponsor kayo, di hamak na mas maraming sponsor ang manalastas. So, kung ang pinoproblema ng sponsor ninyo is yung shipping lang, no? Sa tingin ninyo, walang capability ang mga sponsor ng manalastas para sagutin din yung shipping na ino-offer ninyo? Si si Ninang Precious, magkano yung ginastos niya doon sa birthday ni Luis? Shipping lang kaya? Kasi it's not about the money, it's not about the shipping. No? Hindi nyo, oo, luma na yan. 2 months ago, ilang beses ko nang sinabi yan, 2 months ago na yan. Pero diyan sa 2 months ago na yan, no? Yung mga niyayaw-yaw ninyo sa interview mo kay Dave, nandiyan yung sagot. No? Nandiyan yung sagot. Ha? Doon sa sinasabi ninyo na pera na yan. No? Sa mga gamit na yan. Ano ba ang gusto ng manalastas? Makipagkita kayo to settle everything. Kasi hindi naman pwede na isi-ship lang sa inyo yan. Naman, Jose. Sobra naman yung kabobohan mo, Brad. Ano to para lamang masabi mo na dinidepensahan mo si Dave? Brad, wag mong masyadong pababain yung utak mo dahil lang sa kagustuhan ninyong maipakita, no, na may problema sa manalastas. Ito, Jose, oh. Alam mo, Jose, naaawa na ako sa totoo. Na totoo lang, Brad. No? Ikaw, ilagay mo sa sitwasyon, Jose, ganito. Ganito na lang, Jose. Ikaw yung lumagay sa sitwasyon. No? Halimbawang may tao sa'yo na may utang at ganyang sitwasyon, no? Papayag ka ba na ipadala na lang lahat yan nang wala man lang kayong kasunduan na naibigay mo na lahat? Payag ka ba na ganun-ganun lang? Paano kung magsinungaling yan at magsabi yan, wala ka pang binibigay sa akin, Jose? Oh, anong magiging katibayan mo? Yung shipping resibo? Oh, pwede niya pa rin gawa ng kwento yan. Ilagay mo sa ganung sitwasyon, Jose. Ikaw ang lumagay sa ganung sitwasyon. Bago mo sabihin yan. It's not about the shipping fee. No? It's about yung closure. Okay? At luma man yan, pero yan sinagot na yan. Kayo yung pabalik-balik, no? Pabalik-balik ng issue. Ikaw, ilang beses mo nang kinontent. So, hindi ka pa rin nasiyahan, kinonfirm mo. Ang manalastas, dahil alam nila yung buong kwento, Jose. No, hindi katulad natin, hindi katulad mo, na hindi mo alam yung buong kwento. Ang manalastas at si Dave ang nakakaalam ng buong kwento. Okay? So, kung 2 months ago man yung video na yan, at trinobak ko lang, kasi nandiyan yung sagot. Nandiyan yung nire-request nila. At yung sinasabi mo na bago dahil mayroong sinabi na yung sponsor ni Dave, sila sasagot ng shipping fee. Sa tingin mo, hindi kakayanin ng mga sponsor din yan, ng manalastas? But it's not about that, Jose. It's about the transfer of all those ari-ariang kanyo na meron si Dave. Yung hinihingi ng mga sponsor ninyo. Naman, Jose,
Sinabi ko na sa'yo na huwag mong laliman mo, no? Yung gagawin mong pag-reaction sa content ko. Kasi kung ganyan lang ang gagawin mo, Jose, bibigyan mo lang ako ng bibigyan ng content na magpapakita kung gaano kababaw, no, yung comprehension mo. Okay? Ngayon, kung hindi mo talaga kaya, kahit magtawag ka pa ng mga kasama mo, pag-isipan ninyo kung paano nyo i-rebat yung mga sasabihin ko. Madaling reactionan ang content ng mga manalastas dahil totoo yung sinasabi nila. Madali para sa akin yan, Jose. Sa'yo, pinahihirapan mo yung sarili mo dahil tinitwist mo yung tama. At naalam mong tama, pero wala kang magawa dahil nandiyan ka sa side nito. Isasagot mo sa akin yung shipping fee. Hindi ka nag-isip. Hindi mo inisip na kung ikaw nasa sitwasyon na ganun, papayag ka? May involved na libu-libong mga gamit na mga alahas? Signatured na mga damit? Papayag ka? Jose? Ilang pares ng sapatos? Okay lang sa'yo na i-ship mo kagad yan kung kaninong may-ari yan? Oh, simple. Jose. Sinabi ko na sa'yo eh. Eh sila po talaga, ang gusto po talaga nila, ang talagang terms po nila, na si Dave daw po mismo yung kukuha and then iba-vlog, i-content. Eh ayaw naman ni Dave ng gano'n. So ang hamon po ng Talagang kailangan si Dave. No? Kailangan si Dave katulad ng pinaliwanag ko. Ngayon yung pagbibideo, advantage ninyo yan, Jose. Or advantage ng both side yan. Katibayan yan, ebidensya yan. No? At mas maganda nga na i-vlog yan para hindi lang kayo ang saksi. No? Buong community ang saksi. Ay nako, Diyos ko. Mahirap magsalita pero you're more than bobo. No? You're more than bobo. Pasensya ka na. sponsor, sila na yung sasagot sa shipping. Ha? Kaso, mukhang gusto pang i-content ng i-content yung gamit ni Dave. Iba-box, i-unbox, i-hanger, liligpit na naman. Kasi iingatan daw yun hanggang August. Patapusan ng August, isang araw na lang. Anong problema, Jose, kung yun ay i-content ng i-content? Paano ba nakilala si Dave at saka si Ramil? Di ba? Dahil sa content? Paano mo nakilala? Paano natin nakilala? Dahil sa content, di ba? Oh, anong masama doon? Kung yun, ilang beses nilang ilabas-pasok sa box. No? Kung ilang beses nilang i-content yun. Anong problema doon? O kung pinagkakitaan, oo naman. Dahil simula, kaya nga, blinag yan ni Tekram eh. Dahil gusto ni Tekram kumita. Anong problema doon? Di ba? Sabihin nyo kasi wala na si Dave sa bahay nila. Oh, gamit ni Dave yung binavlog. O sige, sabihin natin kay Dave pa rin. Ano gusto nyong gawin? Palitan ang pangalan ni Dave. Gawing pangalan ni Luis yung mga gamit na yon. Di, mas lalo namang nagmukhang tanga. Di ba? Ay, magtaka kayo kung hindi niya i-vlog yan ni Ramil. No? Pakiramdam ko nga sa pagtulog lang hindi nagpa-vlog si Ramil eh. No? Pakiramdam ko nga halos galaw niya naka-vlog. Pwera lang yung paliligo at saka pag-ihi niya. Tapos magtataka kayo? Magtataka ka kung bakit iba-vlog ni Ramil yan? Diyos ko naman, Jose. Para ngayon mo lang nalaman, kayo nyo lang napansin na vlogger si Ramil. Walang yan naman yan, no? Huwag niyong questionin yan kasi vlogger yan. Normal yan. Lahat ng pwede niyang i-vlog. Iba-vlog niya yan. Of course, there is still a restriction. Pero yung mga ganyan, no? Lalot yan gamit ni Dave. Actually, magagamit nyo pa rin nga yung video na yan. Kung sakaling ibinalik na sa inyo yung mga gamit at may kulang, ayan, makikita nyo,
Bakit itong binalik ni Ramil wala dito? Itong sapatos na 'to, oh, o itong t-shirt na 'to bakit wala dito? O nandoon sa vlog nila nung nililigpit nila 'yan, bakit wala na ngayon? 'Di ba? Tapos nagagalit kayo, binablog ng binablog ni Ramil. Sama ng loob ninyo. Ano 'yan? Hindi nyo ba alam na lahat ng mga 'yan ay pwede ninyong gawing ebidensya? No? Pwede ninyong gawing butas sa mga manalastas 'yan. Ha? Alam nyo kung ganyan pala yung plano nyo, kinuha nyo akong advisor. Anak ng puta. Galit na galit kayo sa mga ginagawa ni Ramil dahil binablog yung gamit ni Dave. Hindi nyo naisip na pwede nyong maging defense yung mga vlogs na yan? Oh. Allah. Kasi naman, alam mo next time na re-reactionan mo yung mga content ko, no? Panoorin mo muna together with your co-vloggers or si Stephen, si Francis, no? Mag-brainstorming kayo. No, mag-brainstorming kayo. Para at least, no? Mas maganda yung sama-samang pag-iisip para mas marami kayong idea or sagot na pwedeng pag-aralan. Okay, hindi ako sa nagmamayabang, Jose. Hindi ako sa nagmamayabang. Ganun ako ka-confidence, no? Na mahihirapan kayo or wala kayong makikitang butas sa pag-aalaga ni Ramil or ng Manalastas family kay Dave. Ganun ako confident, no? So magsama-sama kayo, mag-brainstorming kayo, sa kanyo balikan yung mga re-reactionan nyo sa video. Hindi kayabangan yan, Jose. Hindi kayabangan yan. Totoo lang yung sinasabi ko. Ano kayang balita dyan, Ma'am Melanie? Teka lang, update tayo kay Ma'am Melanie, ha? Update tayo kay Ma'am Melanie. Maureen Angeles, hello po, shout out po. Mimi, masama silang family, pati mga bagong Ayun lang? vloggers nila. Yun lang yun? Inabisaw dapat pag humanitarian sila, wala sanang ganyan sa usapin kay Dave dahil pinagkakitaan naman nila yung bata. Totoo po eh, ayaw nilang tanggapin. Idol Mercado, ingat-ingat Asa sa mga basher, baka atakin kayo ng puso, masyado kayong stress, baka hindi na kayo magising bukas. Huwag naman. Lenzay Gabiot, patungkol sa mga bagay na yan, sa mga Waters. hindi daw updated. Ayan, pinapanood mo, ilang buwan nakakalipas na yan, the community. Ilang buwan na nakakalipas niyan. Magaling ba to? Parang wala akong makita kasi dapat the community kung talagang nagre-reaction ka ng patas. 'Di ba? Binabanggit mo kanina yung criticism na constructive criticism. Ang title pati pala nito ay ang malupitang real talk ni Poren. Ito ang sagot BJ at Dave. Hindi yan yung sagot dun sa sinasabi ni Dave. Tignan mo, nagbanggit ka ng constructive criticism, hindi mo pinaliwanag. Anong gusto mong sabihin sa constructive criticism? Kasi, bakit bigla ka nag-segue sa title ko? Sa thumbnail ko? Ipaliwanag mo yung constructive criticism. Sabi-sabi ka tapos hindi mo itutuloy kung ano yon. Ang sagot doon sa sinasabi ni Dave, dapat yung present ngayon. Kasi yan po ay nakaraan, may pangalawang challenge na po dyan. Hindi porke yan yung sagot ninyo presently, no? Ibig sabihin yun na yun. Ang isipin ninyo, tama ba yung sagot ninyo? Tama ba yung naging sagot ninyo, Jose? Tama ba yung naging sagot ng mga sponsor ninyo? Tama bang ganun ang i-offer ninyo? Pinapalabas nyo na hindi kaya ng mga sponsor o hindi kaya ng Manalastas na bayaran yung shipping fee para lang maipadala sa inyo yung mga gamit ni Dave. Tama ba yung sagot nyo na yon? Bakit hindi ninyo isagot na dapat pumunta ka, Dave? Para magkaharap-harap kayo. Bakit hindi nyo masabi yan kay Dave? Bakit sinasang-ayunan nyo si Dave? Sige nga. Nakakatawa yung mga sagot ninyo, no? Ipinagpipilitan ninyo na sinabi ko naman sa live ko yan. 2 months ago pa yung video na yan. Pero yung mga sinasabi ni Dave, nandyan yung sagot kasi. It's not about kung luma na yung video na yan. Yung sagot,
yung tignan mo, Jose. At yung niribat ninyong sagot, mali. Hindi after ng manalastas na sila ba o kayo ang magbabayad ng shipping fee. It's the confrontation para maibigay kay Dave lahat-lahat ng gamit niya at magkaroon ng kasunduan. Proper documentations. No? Kasi hindi yan simpleng bagay na napag-uusapan ng ganun-ganun na lang. Dahil maraming involved. Yun, Jose. Yun. Hindi dahil sa luma yung video na yan. Or hindi dahil sa may latest na kayong sagot. Ang latest ninyong sagot ay sagot ng mga hindi pinag-isipan. May maisagot lang. Ang masasabi ko sa iyo, the community, mali ang kinuha mong sagot. Kumuha ka ng sagot sa panahon sa baul. Oo, inaamag na yung sagot na binigay mo. Ang sagot na Alam mo, no wonder. No, Jose, pasensya ka na, Brad. No wonder. Kaya, ngayon, nag 170K ka, no? Because of Kalinga Prab. No? Because of Kalinga Prab. It's not because of kung ano yung laman nito. Pasensya na, Brad. No? Porque luma o nasa baul na yung pinakita ko para sa'yo, irrelevant na siya. Ganon yung gusto mong iparating. At ang tamang sagot is yung ino-offer ng inyong sponsor. Ay naman, Jose, hindi ko na alam. No wonder, no, na hindi nang hinayang si Kalinga Prab na bitawan ka. Tapos papasok ka pa dito sa community na to. Ha? At didepensa ka pa kay Dave porque walang dumidepensa sa kanya. So magigain ka ng attentions. Oh, ano nangyari? Ha? Ako nakabago-bago. Hindi ko sa niyayabang to, Jose. Hindi ko sa niyayabang to. No? Kabago-bago ko. Bakit ito yung nangyari sa channel ko? Jose, oo, factor doon dahil supporter ni Tekram. Pero ito, Jose, meron ako kahit konti nito. No? Siguro sa experience sa buhay dahil di hinihamak na mas matanda ako sa iyo, no? Pero ako, Jose, tumatanda ng may pinagkatandaan. Sana ikaw. Sana ikaw. Porque nakabaon na sa baul, no? Hindi mo ba alam, Jose, na minsan yung mga nakabaon sa baul, siya yung nagiging susi sa katotohanan? Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ka doon, Brad? No? Kasi ang layo ng mga argumento ninyo doon sa totoong nangyayari. antay ni Dave, yung sagot nila ngayon, magkakatapusan na. Oh, sa mga makatekram dito, kung may nanonood dito ng tekram, ano na po ang ano na po ang plano ninyo? Isang araw na lang. Ano na po ang plano ninyo? Alam mo, Jose, walang plano ang Tekram na baguhin pa yung sinabi nila. No? Wala. And, in the first place, kayo yung naghahabol. Okay? Lagay natin sa ganong sitwasyon. Kayo ang naghahabol. Diba? So, kung sino ang naghahabol, siya yung gumawa ng paraan. As simple as that. No? Kayo ang may mga gustong kunin sa manalastas, kayo ang gumawa ng paraan. Kayo ang sumunod sa terms and conditions na sinasabi ng taong hinahabol ninyo. Okay? Kayo ang may kailangan eh. Hindi naman sila manalastas may kailangan sa inyo. Diba? Lalabas lang yung kailangan nila oras na pinuntahan nyo siya. Sila. No? Yung kailangan kasi nila is si Dave na ayaw nyong ibigay. Pero hawak nila yung mga gusto ninyong kunin para kay Dave. So, sino ngayon yung naghahabol? Di ba kayo? Brad, eto yan. No? Eto. Ay, nako, Jose. Alam mo, no wonder na ayaw mo sa aking
humarap, no? At magkaroon tayo ng friendly debate. Okay? Hindi ko kailangan na ma-promote yung channel ko, no? Dahil ngayon pinopromote na ng mga viewers. At yan ang factor na nagkokos, no, para ma-promote yung channel ko is because of the supporters of it. Come, and ito, kasi, no? Yun. Hindi mo kayang makipagsabayan sa akin. Yun yung totoo, Brad. Hindi ko niyayabang yun. Kasi kitang-kita naman sa mga sagot na. No? So, yung challenge ko sa inyong lahat, no? Kasama yung mga ninong-ninong, ninang-ninang ninyo. Lahat kayo. Okay? Friendly debate sa channel mo or sa channel ng kahit sino sa inyo. Hindi ako papayag ng one-on-one video call. Katarantaduhan naman yan. So, no? At hindi lang ako napopromote doon. Pati ikaw. Di ba? Pati ikaw napopromote doon. Oh. Eh kung mapatunayan mo sablay ako, di tataas pa yung subscriber mo. Eh kung mapatunayan kung tama ako, di ganun talaga yun. Tataas yung subscriber ko. Pero hindi pa tayo nagdi-debate na mataas ng subscriber ko. Kung doon mo titingnan ha. Pero hindi yan yung after ko. Ang after ko rito, ipakita natin sa mga viewers mo at sa mga viewers ko kung sino yung may punto sa atin. Yun lang yun. No? Hindi ka makakarinig ng mga bastos ng salita sa akin. Kung ayaw mo kay Ecclesiastico, no? I'm very open, no? So lahat kayo, sina-challenge ko, let's have a friendly debate sa channel ninyo. Walang problema. Lahat kayo, ako lang mag-isa. Walang ibang vloggers na makikialam sa side ng mga Tekram. Ano? Okay lang ba? Oh, ano na po ang plano ninyo? Naku po. Joyce Buckley, Iho, isa ako sa nag-sponsor ni Dave. Sabi ko, ibigay na lang sa iba kasi hindi siya deserve. Paano ako nakakasigurado? Joyce Buckley, paano ako nakakasigurado na ikaw ay sponsor o nagpapanggap lang? Huwag mo akong gawing ignorante. Maraming pwedeng magsabi niyan, kahit sino dyan pwede magsabi na sila sponsor ni Dave at babawiin. Tingnan mo, ganyan, alam nyo, yan yung ano eh. Ganyan kayo sumagot sa mga nagtatanong sa inyo. Di ba? Alam mo, ito, advice ko lang sa'yo para respetuhin ka ng mga taong pumapasok na yan sa live mo. No? Answer them nicely. Oo, binabanatan ka nila ng mga pang-iinsultong sagot, pero it's not the way. No? Na ipakita mo na may ganito ka. Ha? Dito, sa live stream ko, ilan na? Well, konti pa lang naman yung pumapasok ng mga nakaside sa'yo. Pero sila, no? Binibigyan ko ng importansya at sinasagot ko ng maayos. Ikaw, ganyan ka sumagot. Oo, sinabi niya na isa siya nag-sponsor. Bakit hindi mo tinanong? No? Ano yung dahilan? Bakit gusto niyang bawiin at wag nang ibigay kay Dave? Sige nga po. Mga ganun, Jose. Hingan mo ng paliwanag. Hindi yung sasabihin mo na baka peke kang ano. Sige, given na peke yan. No? Pero tanangin mo bakit. And from that, no, you're addressing the issue. Okay? You're addressing the issue at pinapakita mo dyan sa nagtatanong na yan, no, na kaya mong ipaliwanag kung ano yung sinasabi niya. Ganun, Jose. Okay? Ganun yun. Ganun mo maipapakita sa viewers mo, no? May laman ang mga sinasabi mo, Brad. Tip lang yan, Brad. Ay, tsaka ano, bakit mo kino-question yung pagbibigay ko ng moderator sa mga viewers ko? Pati ba naman yun, Jose? Pati ba naman yun? Bakit naman yun? Ha? Ganun ako eh. Yun yung channel ko because my channel is free for everyone. Ha? Free ang channel ko. So, walang problema sa akin yun. Pero syempre, may pakiusap lang ako. Ganun yun, Jose. No? Hindi po para sa akin hindi malaking issue sa akin. Alam ko kung ano yung silbi, no, ng moderator na 'yan.
para tulungan yung live streamer, no? Kaya dapat talaga sa totoo lang selected 'yan, no? Ipagkakatiwala mo lang 'yan doon sa yung mga kasamahan na tutulong sa iyo if ever na may manggulo, 'di ba? May mang-hide. Yan yung purpose niyan, may magmura, may magsalita ng hindi magaganda lalo't you're not allowing it, no? Sila yung mga tutulong sa iyo dahil oras na mag-discuss ka, hindi mo na mapapansin. So sila yung magpapaalala, sila ang magre-remind, no? Sila yung pinaka bantay mo, no, habang nagla-live stream ka. Ang sa akin kasi, Jose, no, yan lang yung maibabalik ko sa kanila. Dahil sa panunood nila, no, pag-spend ng kung ilang oras sa live stream ko, no, as my token of appreciation sa kanila, yan yung ginagawa ko, no? At gusto kong lahat sila maging bantay, no, sa mga sarili nila. Sarili nila yung bantayan nila. Mas maganda yun, Jose. No? Pag sila mismo ang nagbabantay sa sarili nila, cautious sila sa mga sasabihin nila kasi si host, no? Pinagbigyan ako, ginawa akong moderator, so nirerespeto niya ako kahit ako hindi sang-ayon sa sinasabi niya. Oo, alam ko, hindi ganon mag-isip lahat, no? The reality is not like that. So nasa sa kanila na yun ngayon. 'Di ba? Nasa sa kanila na yun. Eh, kung sino man yung i-hide nila, pwede ko namang i-unhide. 'Di ba? Magkakaroon lang ako ng trabaho. But, no, sino yung lumalamas na bastos? Tao ko silang inaccept, tao ko silang winelcome sa live ko, tapos ganun ang iaasal. Sino yung lalabas, no, na asal hayop? Ako ba? Ganun yun. Kasi, okay. So, naisingit ko lang kasi naalala ko. Pati kayo yung mga binublu name ko na question. Alam ko yung purpose na niya. Kaya lang hindi ko ganun binibigyan ng pahalaga yun. Iba yung pagpapahalagang binibigay ko kaya binublu ko sila. Okay? So, yan lang muna, no? Salamat. At yan lang naman yung, ayun ko, mahaba pa ata ito eh. Marami pa siya mga gustong sabihin na at least yung punto ko, no, diyan sa mga pinagsasabi mo, yun yung sagot ko kasi. It's not about how long the video. It's what inside the video that will answer, no, your latest questions. Okay? So hanggang dito na lamang po at maraming salamat and matuto po kayong mag-fact check para hindi po kayo magpagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.